Ang susunod na programa ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Mag-hyperbaric ka na! Ang inyong lingkod bayan, Tony Falcon. Tony Joy Rojas po, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kami ang inyong lingkod bayan. Sa bawat takbang, walang bagay na imposible sa taong mayaman sa pananampalataya, pakikisama at pagmamahal sa kapwa. Isang mapagpalang hapon po. Welcome sa isa na namang episode na laging mayaman sa pakikisama. Ito ang Lingkod Bayan. Ako si Tony Falcon. Manila Mayor Joseph Estrada dumalo sa 137th anniversary ng Philippine-Chinese Charitable Association. Pulis Maynila binigyan ng pakilala. Abangan sa Lingkod Bayan Choice. Grupo ng magsasaka, estudyante at scientist. Suportado ang BT Talo sa kabila ng protesta ng simbahan. Abangan sa Lingkod Bayan Balita. Tulong pinansyal ng PCSO. Dumami pang natutulungan. Tungayan sa medical and dental services. At sa Lingkod Bayan para sa talento mo, isang sayo naman mula sa RE Image Dance Group. Ang mapapanood, abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan dito sa Light TV. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na! Ang puso ng PCSO hindi kumukupas, lalong umiinit ang paghatid ng PCSO ng tulong medikal sa lahat ng sulok ng bansa, maliban pa sa tulong pinansyal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Medical, Dental Services. Ako po si Felix Yeteriales, tiga Panginay, Balagtas, Bulacan. Sino po may sakit? Si Alejandro Yeteriales po, anak ko po. Ako po ay nagpapasalamat sa PCSO dahil sa pagbibigay po ng guarantee na 3 taon na po. Jude Serrano po. Taga saan po kayo? Valenzuela po. Yung pong anak ko po may imperforate anus, saka may infection po siya, nasa PCMC po ngayon. Unang-una po, magpapasalamat ko po kay Chairwoman Wico sa Board of Directors po sa pagbigay ng tulong sa amin. Salamat po. Rodolfo De Leon po, Taga saan po kayo? sa San Pedro Laguna po. Sinong may sakit? Yung anak ko po, si Leo Andrew De Leon, 25 anyos po. Ano po, na-aksidente sa motor, na nagkabalikan yung balikat. I-implant ang kanyang ano. Lalagyan na bakal? Opo, baka. Bakal po nakakalaga po ng 60,000. Ang binigay po sa akin ng PCSO, 30,000. Maraming salamat sa PCSO sa mga pinagkaloob sa akin to, 30,000 para sa karagdagan bayad sa ospital sa orthopedic. Michael Vincencio po. Bale, pamangkin po ako nung pinasikaso po. Opo. Taga saan ka, Michael? Taga Naiya po. Ano pangalan ng may sakit? Erlinda Mulihon po. Bale, tita ko po siya. Ano ba sakit niya? Sa ano po, sa sore throat. Nagpapasalamat po ako sa PCSO dahil po sa kanila hindi po maayos ng tita ko yung sa pagpapa-hospital niya po. Bayarin sa hospital? Bayarin po. Malaking tulong kasi wala na po siyang trabaho kasi doon sa sakit niya po. Opo.
Maraming salamat po. Taos-pusong bumabati sa lahat ng bumubuo ng Lingkod Bayan. Alam ko, laganap na ang inyong pagkakawang gawa. Sana'y madagdagan pa ang inyong matutulungan. Umasa kayo na ang PCSO ay laging kaagapay ninyo sa lahat ng oras. At simula ngayon, magiging katuwang ng Lingkod Bayan kada linggo hangad ng PCSO na maibigay ang sapat na serbisyong pangkalusugan para sa inyo, mga kababayan. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay patuloy, walang kupas, pinatatag at lalong pinapalakas pa ang serbisyo para sa inyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Libo-libong pasyente ang nangangailangan ng chemotherapy, dialysis at iba pang uri ng sakit ang tinutulungan po ng PCSO at sa bawat piso na alay nyo sa produkto, buhay nila may pag-asa. Para sa inyong katanungan, tumawag lamang po kayo sa 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Makinig sa radyo sa DWAD 1098 kHz. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Mga kaibigan, huwag baliwalay ng sakit na diabetes. Kung may sugat na pabalik-balik, magpa-check up ka na sa Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center ng Chinese General Hospital. Tumawag po kayo sa telephone number 743-2164. Nagpapatuloy naman ang pagtulong namin sa mga may talento ngayong hapon. Ang RE Model Search Champion ang makakasama natin sa maikling panayam at magpapamalas ng sayaw para sa inyo.
the individual. Never do minimum drop in. Really too damn bitch. Talk much. I don't want interviews. I'm trying to get into you. Narito po ang unang ipapakilala ko sa inyo, si Mariel. Magandang hapon sa iyo, Mariel. Magandang hapon po, Sir Tony. Pinasasalamatan ko po kay Sir Tony at sa lahat po ng bumubuo ng Lingkod Bayan kasi binigyan niya po ng second opportunity, second chance para mapalabas ulit o mag-guest sa programa niyo po. Tapos pinasasalamatan ko rin po yung lagi po nagsasama sa akin, Sir Bonnie Alday. Tapos po, si Sir Kits po. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Munting Pisara. Ipapalabas na po ito sa March. Ngayong March po sa lahat ng local cinema dito sa Metro Manila po. At saka po sa Robinson Cinemas nationwide. Nandito naman si Syra. Syra May. Hello Okay. po. Hello, kumusta na? Okay lang po. Hello po. Marami po salamat dito po kay Lingkod Bayan, lalo na po kay Sir Tony Falcon kasi po nakapag-guesting po kami dito. At lalo na po doon sa RE Image Model, kay Sir Derek Noy. At po, maraming po salamat sa staff, kay Ate Jing, sa nanay ko. Nandito naman si Charlene. Charlene, magandang hapon. Magandang hapon din po. Maraming salamat po sa Lingkod Bayan at kay Sir Tony Falcon at kay Derek Noy. Tsaka, pinapasalamatan ko po si Mommy, tsaka po si Daddy. Si John Joshua. John, Magandang hapon po. Papasalamat po din kami kay Sir Tony Falcon dito sa Lingkod Bayan, tsaka po kay Derek Noy. si Albert naman. Albert, magandang hapon. Magandang hapon po, Boss Tony. Ilan taon ka na? 19 po. 19. Opo. So, anong year ka na? Second year college po. Marami pong salamat sa Lingkod Bayan and kay Sir Tony Falcon po and kay Direk Rudy po. Si Mark Kikot naman. Mark, Magandang hapon, Sir Tony. nag-aaral ka pa? Nagtatrabaho po ako ngayon tapos at the same time nagko-choreograph. Kayo rin ay pwede mapanood dito sa telebisyon. Ipamalas ang inyong talento dito sa Lingkod Bayan para sa talento mo. Tumawag lamang po kayo sa aming tanggapan 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Samantala, Lingkod Bayan Balita, ang BT Talong o Bacillus thuringiensis ay umani po ng pagsuporta mula sa mga magsasaka. Ano nga ba ang BT Talong? Susunod na. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Deal! 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 Ito ang larong hindi mo pagsasawaan. Susubukin ang talino mo. Challenge 21. Imbensyong pampamilya, pambarkada, at pwedeng-pwede sa palarong pang-eskwela. Susuko ka ba sa hamon? Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino,
Pusong Panalo. The third annual convention of Philippine Wound Care Society in cooperation with Asia Pacific Wound Care Council endorsed by World Union of Wound Healing Society is on February 25 to 27, 2014 at Shangri-La Plaza, EDSA, Mandaluyong City. For more info, please call 743-2164. Minsan binatikos ng simbahan ang pagsusulong ng pagkain na genetically modified foods. Ano nga ba ang GMO at BT talong? Alamin sa Paglingkod Bayan ni Cathy Cruz. Ang tanong ng marami, okay ba talaga ang BT talong? Oo, okay yan. Suportahan. Ito ang nagkakaisang sigaw ng iba't ibang samahan ng magsasaka, sayantista at estudyante sa bansa. Inamin ni Ka Silver Bonto, Pangulo ng Angat Ahon Magsasaka at National Confederation of Irrigators Association na dati siyang kasama ng mga anti-GMO o anti-biotechnology. Subalit sa patuloy niyang pagsasaliksik at pagtatanong ay napagtanto niyang malaking tulong sa mga magsasaka ang pag-aaral ng ating mga sayantista upang matiyak ang masaganang ani ng mga mahihirap na magsasakang tulad niya. Sa paglalahad ni Dr. Lourdes Tailo ng UP Los Baños, naipakita nitong ang BT talong ay hindi makakasama sa kalusugan at kapaligiran. Sa halip ay makatutulong pa sa kabuhayan. Ayon sa kanyang datos, ang mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija, Cebu, Isabela, Iloilo, Quezon, Tarlac, Batangas, Cagayan at Camarines Sur ang 10 lalawigan na may mataas na bilang ng inaning talong. Ang BT talong ay nasubukan na sa Pangasinan at Cotabato. Sa datos ni Dr. Tailo sa lalawigan ng Pangasinan, nasa 1.29% lamang ang nasisira kapag BT talong ang gagamitin, kumpara sa 56.18% o katumbas ito ng 34.24 hanggang 51.16 tonelada kada ektarya kapag BT talong, kumpara sa 5.20 toneladang kada ektarya ng karaniwang talong. Nanindigan naman ng suporta ang mga agricultural students ng UP sa BT talong dahil nasisiguro nilang layunin ng mga sayantipikong makalikha ng makatao at makakalikasang iba't ibang uri ng talong upang tulungan ang mahihirap na magsasaka sa Pilipinas. Binigyang diin ng UP Labs na ang mga pamamaraan sa field trials at mga practices ng risk management na isinasagawa ng mga mananaliksik at mga sayantista ay ligtas na ipinapatupad alinsunod sa pamantayan ng Department of Agriculture, Administrative Order No. 8 at Executive Order 514 o mas kilala bilang National Biosafety Framework. Naaayon rin ito umano sa International Biosafety Standards ng United Nations Convention on Biological Diversity, partikular ang Cartagena Protocol on Biosafety. Samantala, pinagtibay ng Institute of Plant Breeding o samahan ng mga paham na plant breeders sa Pilipinas na ligtas ang mga genetically modified foods na nasa merkado bunsod ito ng pagkatig ng World Health Organization na pumasa sa Codex Food Safety Assessments ang mga genetically modified foods dahil sa walang anumang naitalang masamang epekto ito sa kalusugan ng tao. Ayon sa pag-aaral, maraming inaasahang tulong ang BT talong sa magsasakang Pilipino at mamimili. Kabilang dito ang pagbaba ng 10 hanggang 25 bahagi ng ginagamit na pestisidyo sa nakasanayan ng 60 bahagi ng ginagastos ng pagtatanim ng talong upang umani ng magandang bunga. Kung maliit na bahagi ng pestisidyo ang ginagamit ng magsasaka, nakasisiguro ang mamimili na ang kakaining talong ay hindi sagana sa gamot pamatay ng peste sa bulaklak at uod o tinatawag na shoot borer para maging maganda lamang ang hitsura nito. Bukod sa isyong kalusugan ng mga magsasaka at mabuti sa kapaligiran, ay natitiyak rin ng magsasaka na aani siya ng karagdagang 64 na bahagi ng inaani nito, kung kaya mas malaking kita ang makakamit ng isang magsasakang Pilipino. Noong taong 2010 hanggang 2012, nagsagawa ng aktwal na pagtatanim ng BT talong sa piling lugar ayon sa alituntunin ng biosafety na pinayagan ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. Lahat ng ito ay natapos noong Agosto 2012. Napatunayan na ang BT technology at ang genetically modified crops mula sa paggamit ng BT insecticidal proteins ay malawakan ang ginagamit sa 30 bansa sa mundo.
na nagtatanim sa 100 mahigit na milyong ektarya tulad ng Estados Unidos at India, kasama na ang Pilipinas ay naging matagumpay at ligtas sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng mga produktong BT Corn at BT Cotton na kinumpara ng Organization for Economic Cooperation and Development. Ang BT ay Bacillus thuringiensis o Kustaki. Ito ay isang uri ng bakterya na kumokontrol sa mga peste ng talong. Tunay ngang sa siyensya, walang imposible upang mapaunlad ang mga magsasaka at makamit ang kakayahang makalikha ng maraming pagkain sa iba't ibang bayan tulad ng Pilipinas. Cathy Cruz, Naglilingkod Bayan. Maraming salamat, Cathy Cruz. Lingkod Bayan Choice, narito na. Ipinagdiwang ang ika-137th year ng Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated kung saan bilang bahagi isang pulis Maynila ang ginawaran ng pagkilala dahil sa katapangan ginawa niya para sa kapwa. Narito ang aming kwento. Nagsama-sama naman ang mga negosyante na miyembro ng Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated bilang selebrasyon sa ika-137th anniversary ng grupo. Kasabay na rin ng panunumpa ng pang-124 na batch ng Board of Directors nito. Pinangunahan ni Dr. Benito Goyok Ping, Mr. Florante D. at President Dr. James G.D. Bilang pangunahing tagapagsalita, isang maalab na pagbati ang pagpupugay ni Manila Mayor Joseph Estrada. Ayon sa kanya, ang lungsod ng Maynila ay dinatnan niyang lubog sa utang, kung kaya't umaasa siyang magiging kaagapay ang PCCAI sa mga ilulunsad niyang proyekto sa lungsod. Magandang malaman na ang inyong asosasyon at ospital ay aktibo sa pagtulong sa mga maliligo, lalo na sa mga mahirap na kailangan ng medical attention. Nasa Maynila pa naman ang highest poverty incidence in the National Capital Region. That is according to the study conducted by a group of UP professors. Nasa Maynila rin daw ang pinakamaraming walang trabaho. Manila also has the highest unemployment rate in the entire metropolitan Manila. Dinaluhan din ng mga congressmen tulad ni na Congressman Amado Bagaching, Rodolfo Antonino at Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Samantala, si PO1 Isip naman ng Manila Police District Station 5 ay tumanggap ng parangal mula sa Philippine-Chinese Charitable Association bilang pagkilala sa kanyang katapatan sa tungkulin. Dinaluhan naman ni NCRPO Director General Carmelo Valmoria, Manila Police District Director Isagani Genabe Jr. at full support naman ang lahat ng station commander ng MPD. Malaki itong pagboboost sa moral ng ating Philippine National Police, particularly sa mga police personnel ng Manila Police District na nasugatan o may nangyari in line of duty. So nakikita namin yung involvement ng mga stakeholders, particularly dito sa Philippine-Chinese Charitable Association sa Filipino-Chinese General Chamber of Commerce na rini-recognize yung efforts ng ating Philippine National Police. Dahil siyempre pagsiservisyo, we serve and protect, serbisyo mga katotohanan, hindi natin maiiwasan. Minsan in line of duty, nasusugatan tayo, minsan we also give ultimate sacrifice para sa ating mga tao po. Taon-taon po, for the several years, I think for the last 13 years or more. At saka ngayon nga, meron tayong isang awardee, si SPO1 Isip. So, i-recognize, nagpapasalamat po kami on behalf of the National Capital Region. Nagpapasalamat po ako sa President at saka sa mga Board of Directors at saka officers ng chamber nito. Ang inyong kapulisan po dito sa National Capital Region
tuloy-tuloy po, umaga't gabi, 24/7 na nagsiservisyo sa inyong lahat po. Sabi nga nating Chief Philippine National Police, si Police Director General Alan Lamadrid Purisima, yung serbisyong makatotohanan. So ang ating police, maski may special occasions o maski Pasko, New Year at saka ano pang okasyon, wala sa ating pamilya, wala sa kanilang pamilya, kundi nandun sa kalsada to ensure yung security and safety ng ating mamamayan. Particularly po dito sa NCRPO sa Metro Manila po. We are hosting a dinner for the Manila Police who are injured in line of duty or who are dead, killed during the year of 2013. Nandito kami, we are giving them an award. Every year yon. For the past almost 15 years, we are celebrating, we are doing that for the Manila Police District Department. Napakalaki po ng support ang ibinigay niyo po doon sa Tacloban, yung mga biktima po ng Yolanda type. We have sent a team of 30 medical team mission to Tacloban. We went there twice to give relief goods and then give Christmas gift to those victims. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat, Tony, Mr. Tony Parco. We are very grateful and we are very fortunate. One of our stakeholders has taken steps in acknowledging the efforts of our unsung heroes in the police service. I want you to know that you have a very strong NPD police force. Para sa mga may kahalintulad na gawain, ipagpatuloy lang. Baka ikaw na ang susunod na Lingkod Bayan Choice. Maraming salamat, Philippine Chinese Charitable Association Incorporated. God bless. Muli maraming salamat, Philippine Charity Sweepstakes Office, sa patuloy na suporta sa programang Lingkod Bayan. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center ng Chinese General Hospital and Medical Center. Mr. Leonardo Yu, ang inventor po ng Challenge 21 board game at sa lahat ng bumubuo ng Lingkod Bayan. Samahan kami tuwing araw po ng Biyernes, alas 5:30 ng hapon at Sabado, alas 4 na ng hapon. Dito lamang po sa kaibigan mo, Light TV Channel 33. Mapapanood din po sa lahat ng cable provider sa buong bansa. Agad namin ang personal na serbisyong mararamdaman. Kung hindi ka makatulong, huwag ka namang makaperwisyo. Ako po ang inyong Lingkod Bayan, Tony Falcon. Talino mo, tatak mo ay Pilipino galing.